Hi, good evening. This episode sa vlog na ito, mag-quick review tayo ng access control. Ang brand niya is CK Teco. Access control is model nito is F7. Advanced Security Total Solution siya. Pwede siyang gamitin sa nakalagay naman dito sa box niya, education, retail, government, health, logistic, bank, office, factory. Meaning to say, itong model na ito, pwede mo siyang gamitin kung kahit anong field ng client ninyo. Mapapansin nyo, itong box na to, meron siyang QR code, yung quick response niya, code. Pag in-scan niya, makikita mo dyan kung kailan may manufacture yung equipment, and then kung anong model niya, and then yung specification, makikita nyo rito. And then mapapansin nyo, meron din siyang barcode din. Ibig sabihin, itong unit natin is legit talaga to. Galing to sa factory, hindi to sa mga backyard lang na ginagawa. Kasi may mga gumagawa nito, pinipake din. Mapapansin nyo kulay brown yung box niya. Itong model na to, merong nakabundled na yung parang software niya para makuha nyo yung mga data, yung mga logs, and then kung sino yung mga pumasok sa pinto, makikita nyo doon para syempre pag ni-review nyo, makikita nyo. For example, ang ID number ko is 001. Makikita nyo kung ilang transaction ang ginawa ko sa pagpasok dito sa unit nito, sa pintuan. Kung ilang beses ako nag-scan. At least mamomonitor nyo kung saan pumupunta yung mga tao nyo. Kasi pwede itong kung hindi naman ako nagkakamali, yung software niya, pwede siya kahit mga 200 units na sabay-sabay sa isang software. Ibig sabihin, kung isang building yan, lahat ng pintuan, lalagyan nyo ng door access o access control terminal, mamonitor nyo siya kung saan siya nagpupunta. Kung pwede mo siyang i-retrieve in short. Ngayon, pakita ko sa inyo yung unit mismo. Ito yung niya, ito yung actual unit niya. Explain ko muna itong nasa labas, no. Ito yung LCD niya, yung liquid crystal display. Ito yung keypad. And then ito yung optical scanner niya. Dito finger scan para mabasa yung daliri mo. And then sa likod, papansin niyo may connectivity ng LAN. Syempre, pwede mo itong lagyan ng IP address. Pag kukunin mo yung mga logs niya, hindi mo na siya kailangan lapitan. Pwede mo siya doon sa software niya is i-retrieve yung mga data. And then, meron din kasing connection dito na RS485. Meron din siya. Before kasi gumagamit ng RS485, kung sobrang layo, halimbawa kung kilometer yung distance, kung di ako nagkakamali sa mga nakakaalam nung RS485 pag masyadong malayo yung distansya, tas siguro kung wala kang internet sa area, pwede mo siya sa RS485 i-connect. Ngayon, sa connection niya, makikita mo rito may ground, may 12 volts, tapos may common, tapos yung sa battery, kasi pwede mo tong lagyan ng battery pack para pag mag-brownout is meron pa rin siyang power.
And then, mapapansin nyo, meron siyang lithium battery. Ito yung siguro sa memory niya. Kung mag-power off siya, mamatay siya. Yung mga in-enroll yung finger scan or ano, is nasa memory niya pa rin. Yun. Meron siyang reset. Normal naman. Tapos, connectivity niya nga, may LAN. Ito is 30,000 transactions. Tapos 1,500 na finger scan. Normally kasi pag nag-enroll ka rito, hindi lang naman isang finger yung ini-enroll natin. Minsan kabilaan just in case siyempre masugatan yung yung daliri nung employee or at least meron pa siyang isang pwedeng gamitin. Ngayon, maraming hindi nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng biometric. Kasi alam natin, biometric yan. Ano ba yung biometric? Di ba? Well, pag tinignan mo naman yan sa Google, bio is life, metric is measurement. In short, buhay ito, tapos meron siyang sinusukat dito sa daliri natin. Limutan ko lang kung ano yung tawag, yung parang mga dots sa daliri. Yung mga subscriber natin na nakakaalam, baka masabi niya kung ano yung sinusukat dito sa daliri natin. Nakalimutan ko lang nawala na sa isip ko sa tagal ko na kasing hindi nag-demo nitong biometric. Yun, ito, F7C, ang niya, meron siyang combination, meron din pala tong yung parang pag-scan mo, pwede mo sabayan ng RFID card para siguradong hindi nagpapasahan ng ng ID. Kasi siguro sa mga hindi rin nakakaalam, yung optical reader natin na rin to minsan na dadaya rin siya. Try nyo yung sa scotch tape. Makita yung fingerprint mo doon. Tapos itutok mo dito sa optical. Minsan nababasa niya Nababasa niya. Kaya ang ginagawa para hindi madaya, siya, sinasabayan niya ng combination ng RFID card. Yun lang naman, very quick lang. At least magkaroon kayo ng idea kung ano yung function nitong F7 door access control natin or access control terminal natin. May model nito, dalawa may wifi na. Kung naka-wifi kayo sa loob ng opisina nyo, pwede mong i-call yung IP address nito para ma-retrieve mo yung mga logs. Ito. Tapos ko na rin, isabay ko na rin itong PDU. Parang lang to kung titingnan mo parang kala nyo normal na extension lang. Pero merong fuse yan. Tapos ito ginagamit to sa mga IDF cabinet, yung mga maliliit na cabinet lang. May mga PD yung mahaba talaga yung ginagamit sa mga 42U. Ito sa mga maliliit lang siguro sa sa 9U lang yung ginagamit to. Kasi masyadong maliit lang para makita nyo na rin kung anong itsura ng parang ordinary PDU lang. Guys, good evening uli. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe lang po para sa mga susunod na episode natin o susunod na vlog natin is ma-update kayo. May mga re-reviewin pa tayo na pwede natin mapagkunan ng
ng kaalaman regarding sa sa data center, sa IT. Tingnan natin kung ano pa. Mag-suggest lang kayo, reviewin natin. And then, good evening po.